PIDEA debunks fake operational documents. Okay? The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Okay? Bakit di nyo sinabi ang pangalan ni Marcos Jr.? Diba? Na kumakalat dahil na si Marcos Jr. ay dapat huhulihin ng PIDEA. Kaso lang, may umarbor. Diba? Hindi nila pinangalanan si Marcos Jr. Kung matalino kayong lahat, kayo mga mainstream media, na kayo ay binubusalan kayo, like Daily Tribune ngayon, kawawa naman, di ba? Diniktahan. Let's talk about Tribune later. Sabi ni Lazo na walang na-immoral na isang judgemonyo dyan sa PIDEA, 2 pictures of documents were posted online, an authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012. All right. PIDEA ran check through its plans and operation reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. Intindihin natin yan, mga palangga. Sabi ng PIDEA, actually yan din ang sinabi nila dati nung nagsalita si Pangulong Duterte sa may isog na nakita niya sa listahan si Kuting. At yan din ang sagot ni Lazo, ni Lisa Tanas, dahil sila nagpapatakbo ng PIDEA, na hindi nakita sa kanilang database. I'll answer that. Sabi niya, PIDEA ran a check through its plans and operations reports management of information or system of PORMIS and found that no such operations was logged on said date. Wala talagang makikita dyan sa database. You, PIDEA people, alam nyo ang sinasabi ko at sinasabi nitong ulol ninyong boss. You know why? Bakit? Kaya nga ang sabi ko, dito sa mga papel na ito, ay binili o inarbor ng isang mataas na cabinet secretary ni Noynoy. Sino yon? Pangalanan na natin siya. Ayon sa ating source, ang nagpigil, allegedly, nung time na yon, ay ang partner ni Lisa Tanas Marcos sa kanyang law firm na si Ochoa, dating executive secretary ni Noynoy. According to our puting ahas, si Ochoa ang isa sa humarang nitong supposedly dito kay Kuting. Bibigyan ko yun ng clue later. Sabi dito sa pre-operation report, name of target, no alias. Kasi buong-buo yung pangalan niya dito, no alias. This is March 11 of 2012. Name of target, no alias, blank, Bongbong Marcos at Bonget. Siya may alias siya, Bonget. And some unidentified male and female cohorts. So gusto niyo na bang malaman etong artista na ito? Kung sino ang kasama ni Marcos Jr. na sumisinghot nung mga time na yon, nung 2012. Ito ang clue. Okay? Ito yung kanyang mga litanya sa pelikula. Sabi niya, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Querida, kabit, number 2, mistress, relasyon! Terry, wag mo ako mga Terry. Yung tanong ko ang sagutin mo, are you fucking my husband? Yan ang clue. Mga palangga, yan ang clue. Wag mo ako mga Terry. Oh, gusto niyo ulitin ko? May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida, kabit, number 2, mistress. Relasyon. Terry, wag mo ako mga Terry. Yung tanong ko, ang sagutin mo, are you? Are you? Are you? Oh, ba't nagiganyan? Ay, nako, mga palangga. Ay, nakakaloka. Basahin na natin. Alam nyo na, anak siya ni John and Marcia. Okay? Huwag nyo ako mga Terry. Are you? Chucking my husband? Alright. Eto na. So sabi dito sa ito kasi yung mga puting ahas ko, Diyos ko po, ano ba nangyayari? So anyway, yun yung kasama niya. Ngayon, basahin natin ulit. Balikan natin itong si PIDEA. Wala po talagang makikita nga dyan, sana nga magsalita na si Terry. Wala po talagang makikita dyan sa formis na sinasabi ni
Lazo kasi nga po hindi natuloy dahil nga inarbor. Pero yung dokumentong ito, mga kababayan, okay. Tignan natin, napakita natin. Tignan ko kung baka may ma-incriminate dito ang tao. Baka kasi ipapatay nila, mahirap na. Okay, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po ay permado. Alright? So ito ay permado mga hitad. Nakita nyo ba to? Layuan natin. Okay, nakita nyo ba to sa baba? Layuan natin. May pirma yan. O, kaya ako tinakpan, mga hitad. May pirma yan. Hindi ko lang yan basta-basta tinakpan. Yan ay ang pangdama natin sa sa PDEA. Yan, nahulog doon naman kayo sa patibong. Mga jutang ginemis nyo. Alam mo, nagmana kay Duterte. Strategist. Ayan mga kababayan, malayo lang yan, nilalayo si Nadja ko. May pirma po yan ng supposedly na na mag-read. Ngayon, the question is, mga kababayan, ang tanong ng bayan, ang sabi ni Lazo dito, ng PDEA, a critical feature of PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. Hindi nga na-record dyan sa PORMIS na sinasabi niya kasi nga inarbor na ayon sa ating puting ahas, nung time na yun ay si Ochoa. Alright? All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubts on data the system contains. In an age, sabi ni Lazo, in an age, listen to this, darling, namnamin natin, intindihin natin ang bawat kasinungalingan ng jutang din ng gobyernong ito. In an age where artificially intelligence can generate realistic fake videos. Why the hell this jutang ginimes, okay, na PDEA, na minention niya ang sa panahong ito, sa panahon ng artificial intelligence, na pwedeng mag-generate na ng realistic fake videos. May pinakita na ba akong video? Wala pa. Kung matalino kayong lahat, alam ko matatalino kayo. Okay? Ito ay in preparation dun sa mga part 2, part 3, part 4 natin. Inuunahan na ng gobyernong ito na, hey, kapag may lumabas na video, kahit na sikuting na ang nandiyan dyan, this is in AI o this is fake. See? See, mga palangga? I told ya. So, kinukondisyon na ang utak ninyo na kapag ito ay lumabas ang video, ay AI yan. Kapag si Kuting ay nagsisingot ng pulburon, kasama si Terry, mga palangga, yun. Tapos sabi niya, additional spurious documents and fantastic claims at having insider information. The public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Julul, pakita natin kung sino ang tunay na nagsasabi ng fake news.